Kalimutan na. Paano niya natagpuan ang lugar na ito? Pakiusap, pakiusap, bigyan mo naman ako ng sorpresa. MS. Yuzen, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Lu Chen. Kaibigan ako ni Ginoong Jomo. Kaibigan. Ang talino naman. Sa alaala ko, dapat kang tawagin ni Jomo na dating kasintahan. Baka ako ang nagkamali. Si Ginoong Jomo ang nagsabi sa akin na pumunta ako. Sinabi niyang kamakailan, dahil sa pagkawala niya, hindi matatag ang isip mo, at may matinding depresyon at mga guni-guni ka pa raw. Ipinakiusap niya sa akin na bigyan ka ng simpleng pagpapayo. Jomo. Isang buong linggo na siyang nawawala, hindi makontak sa telepono, hindi rin makita. Hindi ko alam, MS. Lu, paano kanya naipakiusap mula sa kabilang buhay? Ang pagkawala niya ang siyang kakaiba. MS. Nag-report na ba kayo sa pulis? Ayon kay Ginoong Zhongmu, sa mga tawag niya sa akin bago siya mawala, mukhang takot na takot siyang umuwi. Nakalimutan niyo ba ang sinabi ng pulis, bago mawala si Jomo, lahat ng ipon sa bangko ay kinuha niya. Sabi nila, sumama raw siya sa kalaguyo niya sa labas. Tumakas na may dalang pera, tumakas kasama ang ibang babae. Kung ganoon, bilang asawa niya, MS, nang marinig mo ang balitang ito, hindi ka ba natakot kahit kaunti? Hindi ka ba nagalit kahit kaunti? Takot ako, sa ano naman? Takot ka bang mamatay si Jomo sa labas? O takot ka lang? Ikaw na nakaupo sa harap ko. MS. Lu. Nang ipapunta ka ni Ginoong Jomo para tanungin ako, pinagbilin ba niyang magdala ka rin ng kopya ng kasunduan sa diborsyo? O nasa itim mong notebook? May near record na musika. MS. Ang pag-uusap natin ay may kinalaman sa kaligtasan ni Ginoong Jomo. Bilang eksperto sa psikolohiya, ang pagtataya ko ay direktang magiging batayan ng pulis sa pagresolba ng kaso. Makipag-cooperate ka sana. Mabuti. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, noong nakaraang Miyerkules ng gabi, noong gabing nawala si Ginoong Jomo, kailan mo siya huling nakita? Noong gabing iyon. Sinabi niyang lalabas lang siya para bumili ng sigarilyo. Pagkatapos, hindi na siya bumalik. MS. Habang sinasagot mo ang tanong na ito, ang mga mata mo ay hindi sinasadyang lumingon pakaliwa ng 2 beses. Sa micro-expression analysis, ibig sabihin, ang utak mo ay gumagawa ng kasinungalingan. Tama ba? Talagang propesyonal si Dr. Lu, hindi ko alam kung pinag-aralan na rin ni Dr. Lu ang sarili niya. Noong tinatanong mo ako kanina, ang mga daliri mo ay hindi sinasadyang bahagyang tumapik sa notebook ng 3 beses. Sa psikolohiya, ibig sabihin niyan, sobrang balisa ka ngayon. Desperado kang marinig mula sa akin na ako ang pumatay sa kanya. Dr. Lu. Ano ang ikinababahala mo? Ang pinag-uusapan ko ngayon ay si Jomo. Yes, Shen. Jomo, ano ba talaga ang espesyal na sinabi niya sa iyo bago siya umalis? Sinabi niyang sandali lang siya at babalik din. Naghanda pa sila ng isang malaking regalo para sa akin, Dr. Lu. Ang red along iyon. Hindi kaya ikaw ang pumasok sa kwarto ko ngayong gabi? Sawa na akong makipag-usap sa iyo ng ganito katagal. Ako na ang kukuha ng mainit na tsa mo.
Halos napilitan na rin ang loob. Mukhang totoo. Talagang ang babaeng ito ang nagplano sa likod ng entablado. Kung naisip na ito ni Dr. Lu, tulungan mo akong tanggapin ito. Gusto ko ring marinig. Ano kaya ang masasabi ng isang taong 7 araw nang nawawala at patay na? Ay-on ang loudspeaker. Hello, pwede pong malaman kung si MS Yeshan ito. Ako si Officer Zhao ng pangkat ng krimen sa distrito. Tungkol sa kasong pagkawala ni Jomo na iniulat mo. May natuklasan kaming mahalagang bakas sa mga mino-monitor naming tala. Sa mga bakas na ito, nasangkot si Zhou Ting na nawala at namatay 5 taon na ang nakakaraan. Siya nga pala, kapatid na babae ito ni Jomo. Hindi ako si Yeshen. Ako ang kanyang psychologist. Anong mga bakas? Direkta mo nang sabihin sa akin, doktor ng isip. Kung ganoon, pakiabot kay MSY. Nawala si Jomo noong gabing iyon. Hindi naman siya pumunta sa kahit anong convenience store, kundi diretsong sumakay sa isang itim na sasakyang pangnegosyo na walang plaka. May mga bakas ng matinding pagpupumiglas sa loob ng kotse. Ang orihinal na rehistro ng plaka ay pinaghihinalaang peke. At si Jomo naman. Saan nagpunta si Jomo? Kaya nga, saan napunta ang kotse? Natagpuan ang sasakyan sa may abandonadong pabrika sa silangang suburbs. Pakiusap, ihanda ni MSY ang pinakamasamang paghahandang psikolohikal. Kukunin namin siya anumang oras para makipagtulungan sa investigasyon. Dr. Lu. Narinig mo na rin ang sinabi ng pulisya, di ba? Baka may nangyari kay Jomo sa labas. Posibleng isa na siyang bangkay. Pero bakit pakiramdam ko, mas mapatla pa ang mukha mo kaysa sa akin? Ako. Nagulat lang. Naaawa ako sa kliyente. Nakakaawa. Nakakaawa, ha? Ang singsing na suot mo sa daliri ay may inisyal na ukit. Ang mga letrang nakaukit sa loob ay ZM, tama ba? Dinala mo si Jomo. Ang engagement ring mo para hanapin ako sa bahay ko. Hindi ba medyo halata na iyan, Lu Chen? Napakahusay ninyong dalawa ni Jomo umarte. Sayang lang, sa unang yugto pa lang. Natalo na kayo. Mula pa lang sa simula alam ko na kung sino ka. Bakit mo pa ako pinapasok? Hindi kita pinapasok. Paano ko naman hindi makikita ng personal? Ang babaeng hinanap ni Jomo sa labas. Kung gaano siya kapanipaniwala. Higit pa roon, gusto ko ring malaman. Namatay ba si Jomo sa kama mo? O sa ibang lugar? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Jomo. Siya ang noong Miyerkules. Bago lumabas, tumawag siya sa akin at pinapanta ako roon. Wala akong kinalaman. Noong Miyerkules ng gabi, matapos lumabas ni Jomo ng alas 11:30, ang huling tawag niya ay sa iyo. Bilang kanyang hindi pa asawa. Sinabi niyang sandali lang at babalik din siya. Pero sumakay pala siya sa kotse ng iba. Talagang wala kang alam. O sabihin mo, dumating ka ba rito ngayong gabi, para lang tiyaking. Bago siya mawala, naibigay ba niya sa akin ang sertipiko ng deposito? Tama ba, mga kasama? Ang babaeng ito ay hindi naman talaga baliw. Mas nakakatakot siya ng 1,000,000 beses kaysa sa paglalarawan ni Jomo. Dito nagtatapos ang konsultasyon ngayong gabi ni MSY. Tapos na ang investigasyon ng pulisya. Aalis na ako. Kaka-start pa lang ng palabas. Bakit nagmamadali kang umalis? Hindi mo ba sinabi na tinawagan ka niya? Eddie, kaya mo ba? Ang usapan ninyong dalawa. Isa-isang ulit mo sa akin. Walang kulang. Yeshen, huwag mo akong lokohin. Sobra ka na. Sinabi lang sa akin ni Jomo na pagod siya. Ngayong gabi, gusto kong tapusin ang usapan natin tungkol sa sertipiko ng deposito sa lumang bahay. Iyon lang. Tapusin na. Ang galing ng tapusan mong yan, Lu Chen. Talaga bang akala mo nawawala si Jomo dahil sa akin? O dahil sa'yo?
Akala mo ang mga palihim ninyong pakana. Makakaila sa lahat. Lu Chen, ang husay ng acting mo, sayang lang. Ako ang nakasalubong mo. Yeshen, huwag mo nang i-plastic sa akin dito. Noong gabi bago umalis si Jomo, talagang tinawagan niya ako. Pero alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa telepono? Sabi niya, ginigipit na raw siya ng baliw na babaeng ito hanggang sa mamatay. Sabi niya gabi-gabi raw siyang hindi natutulog. May hawak na kutsilyo. At nakaupo sa tabi ng kama, nakatitig ng matalim sa kanya. Jomo, para lang alisin ako at masolo mo ang sertipiko ng deposito. Ang ganda ng kwento mo, ano? Sinabi na ni Jomo. Kapag may masamang nangyari sa kanya balang araw, ikaw ang siguradong may gawa nun. Pakinggan mo, hiling niya yan. Chen. Kung may mangyari mang aksidente sa akin kamakailan, kailangan mo agad tumawag ng pulis. Sigurado, si Yeshen ang dahilan. Baliw na siya nitong mga huling araw. Nakita niya sa bahay ang lihim na dokumento 7 taon na ang nakalipas. Gusto niya akong patayin. At saka ang kininang sertipiko ng deposito ng lumang bahay. Ano pang masasabi mo ngayon? Kapag isinumite ko ang recording na ito sa korte, ikaw na ang unang suspect. Yeshen, tapos ka na. HMPH. Miss Lu. Bilang isang paulit-ulit na ilegal na maniningil ng utang, hindi mo ba alam ang batayang kaalaman sa pagpaparecord ng pag-udyok? Wala ka bang alam? Kalokohan ang sinasabi mo. Bawat salita rito, boses mismo ni Jomo. 7 taon akong sumama sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali, di ba? Kung ganoon, pakinggan mo ito. Ang tunay na traito na ibinigay niya sa akin. Chen, pakinggan mo ako. Bukas ng gabi, magpanggap kang psychologist at pumunta ka sa bahay para inisin si Yeshen. Basta mapilitan siyang mag-iwan ng record na parang hindi matatag ang isip sa kaso ng diborsyo. Wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo sa settlement. Makukuha niya ang sertipiko ng deposito ng lumang bahay. Agad kitang isasama at ilalayo ng malayo. Pinapanta ka niya para tulungan siya na magkunwari ng ebidensya na baliw ako. Pero hindi mo inaasahan, ano, pagkatapos niyang kunin ang lahat ng sertipiko sa underground banking, hindi ka talaga niya balak isama. Ginawa ka lang niyang pinakabobong panakip sisi. Lu Chen, mas gusto mo rin siyang mamatay kaysa sa akin, di ba? Miss Lu, dapat malinaw na sa'yo ngayon, di ba? Hindi ka kailanman minahal ni Jomo. Mas lalong hindi niya ako minahal, sa mundo niya. Tanging pakinabang lang ang may presyo. Ang mga tinatawag mong malalim na damdamin, sa paningin niya. Isa lang na piyesang pwedeng itapon anumang oras. Imposible. Hindi pwedeng mangyari iyan. Nasabi niya na iyon. Ako lang ang kaysa isang dati niyang minahal. Nasabi niya na hihintayin niya ang tamang sandali. Dinala niya ako sa France. Ang singsing na iyon. Lagi siyang nakaluhod sa sahig. Siya mismo ang nagsuot niyon sa akin. Singsing na custom-made sa France. Iyong palibot na may ukit na ZM. Binibining Lu. Itaas mo ang ulo mo at tingnan mo ngayon. Hindi mo ba talaga napansin? Ang singsing na ito sa kamay mo, at ang peklat na ito sa kanang palasingsingan ko. Na magkapareho. Ang singsing na ito, ay ang una niyang wedding ring na ibinigay sa akin 7 taon na ang nakalipas. Nang makunan ako, itinapon ko ang singsing na ito, pinulot niya at ibinalik. Binura niya ang pangalan ko. Inukit ang inyong mga inisyal sa Ingles. Tapos, isinat ulit sa kamay mo. Hindi lang niya mahalin ka. Nakakadiri pa siya. Zhang Lu. Niloko mo ako, ikaw na walang hiya hanggang buto. Ano ba ako sa tingin mo? Basurahan ba ako ng mga binabasura mo?
Ayaw niya ibahagi sa iyo ang kita, kaya noong gabi ng Miyerkules noong nakaraang linggo, bigla siyang naglaho. Gusto niyang gamitin ang peking pagpapakamatay niya para maglatag ng bitag, at mahulog tayong dalawa sa patibong. Gusto kanyang gawing unang masasaktan, at gusto niya akong pagbayarin sa kasong pagpatay. Gusto niya akong patawan ng hatol na baliw. Samantalang hawak niya ang lahat ng deposito slip. At sa dilim ay nagpapanggap na siya ang mayaman at makapangyarihan. Nasaan siya? Nasaan na ngayon si Jomo? Kung siya ang pumatay, ako mismo ang dudurog sa kanya. Mukhang ang usapan ninyong dalawa ngayong gabi ay mas malalim pa kaysa inakala ko. Ano ngayon? Kayong dalawang ginang Joe. Nakita ninyong ligtas akong nakabalik, hindi ba ninyo ako yayakapin ng mahigpit? Umabot na sa puntong ito ang laro. Talagang interesante. Ama ni Yeshen. Nilinaw na ang lahat. Mas mabuti pang umupo tayo at mag-usap tungkol sa mga usapin sa lumang bahay. Ano ang dapat nating gawin? Boss, ang lakas ng loob mong pumasok ng palakad-lakad. Ikaw na walang hiya, ikaw na hayop. Saan mo itinakas ang malaking sertipiko ng deposito ng lumang bahay? Tay, huwag mo naman pahirapan ang pagsasalita. Ano ang ibig sabihin ng itinago? Huwag mong kalimutan, ang impormasyon tungkol sa underground banking ay kapalit ng buhay ko. Ginamit ko ang sarili kong pera para magbukas ng account sa underground banking sa pangalan ko. Ano ang problema roon? Kung gayon, ano ako? Pinapanggap mo akong psychologist. Pinilit mo akong umakyat roon para baliwin ang babaeng iyon. Tapos tumalikod ka at tumakas. Dala ang lahat matapos magpanggap na patay. Iniwan mo akong mag-isa rito bilang pansisi. Naglalakas loob ka pang umastang parang tatay ko. Ang dapat sisihin lang ay ang sarili mong sobrang katangahan. Kung mas mabilis ka lang sana, at napapirma mo si Yeshen sa psychiatric report, wala sanang ganito karaming problema ngayon. Sinadya kong maglaho. Para lang makita kung hanggang saan ka talaga aabot. Hindi ko inasahang sa unang subok pa lang. Nadamay na agad ang buong pamilya namin. Jomo, akala mo ba na pagbalik mo ngayong gabi, makakatakas ka ng buo dala ang dalawang malalaking sertipiko ng deposito? Tama, at hindi pa doon nagtatapos. Pero, akala mo ba dahil sa babaeng tanga na ito, ang sinasabing lihim na recording ng dula, ay pwede mo nang aidmanda ako sa korte? Huwag mong kalimutan, ang perang para sa bayad sa paglilipat, na ideposito ko na sa lihim na taguan ng underground banking, kahit sa batas. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo ng ebidensya ng utang. Wala talaga akong ebidensya tungkol sa secret account. Pero naaalala mo pa ba, noong Miyerkules ng gabi bago ka lumabas, gamit ang landline sa bahay, ang huling tawag na ginawa mo? Iyon ang tala ng tawag. Wala akong oras para dyan, kaka. Isang segundo bago mo itulak ang pinto, pinindot ko na ang tawag. Opisyal Zhao, sinabi mismo ni Ginoong Jomo kanina. Ang pagnanakaw ng sertipiko ng deposito ng lumang bahay, paggamit sa ibang tao bilang ebidensya, at ang paggamit sa ilegal na underground banking para maglaban ng pera. Naiintindihan po ba ng malinaw ang lahat dito? Naiintindihan po ng malinaw. Ginoong Jomo, pinaghihinalaan ka naming sangkot sa malaking pandarayang pinansyal, pagsasabuat sa iba para magbigay ng huwad na pahayag, at paggamit sa ilegal na underground banking. Sinadyang agawin ang deposito ng iba para sa relocation. Gusto mo akong bitagin? Ikaw na walang hiya. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Biktima ako ng patibong. Ako ang biktima ng sabuatan ni Yeshen at iba pa. Lahat ng ebidensyang iyon ay legal. Bitiwan mo ako. Hindi ikaw ang magpapasya kung legal o hindi. Umalis ka na. Miss Lu, malamig sa sahig. Tumayo ka na. Umalis na ang mga nanunood. Nakaluhod ka pa rin. Para kanino mo ipinapakita iyan? Kaya,
Simula pa lang, pinagplanuhan mo na darating ang pulis. Alam mo ring babalik si Jomo ngayong gabi, di ba? Ang taong kasyambat at makasarili ni Jomo. Nagtakas ng 5 milyon. Paano niya mapapapayag iyon, na tumakas sa ibang bansa para maghirap? Siguradong uuwi pa rin siya. Tingnan ninyo ang lagay ng isip ko, para makakuha kayo ng hatol ng korte. Wala naman akong ginawa kundi manatili sa bahay. Naglagay lang ako ng ilang pain. Masyadong malalim ang utak ng babaeng ito. Ginawa niya kaming dalawa ni Jomo, na parang pampalinis lang ng maruming yaman niya. Siya ang mismong tunay na pyesa sa laro. Siya ang tunay na nakikinabang sa likod ng lahat. Miss Ye, nahuli na si Jomo. Nasa iyo pa rin ang ari-arian mo. Tapos na ako sa kanya. Hindi na ako babalik para hanapin ka pa. Hindi ko na rin kailangan ng pera. Dito na ako hihinto. Miss Lu, nakalimutan mo ba? Sa recording ni Jomo na sinabi niya mismo. Ang record ng counseling ko. Pero ikaw ang pumirma mismo. Pero pinilit ako ni Jomo. Hindi ko talaga iyon isinumite sa korte. Hindi iyon bibilang. Hindi mo naman isinumite. Kung ganoon, dapat sa computer mo sa bahay ay naroon pa ang kasulatang pinalagda mo sa akin na magpalaglag. Ang papeles tungkol sa pagkahulog ko sa hagdan at pagkalaglag ng bata ay may pirma mo, Lu Chen. Miss Lu, ang singilan natin. Kakapasimula pa lang. Ang gunting na ito. Bakit ito nakatago sa ilalim ng paborito mong kahon ng tsaa sa China? Ang pulang nasa ibabaw nito. Hindi naman talaga galing sa prutas. Miss Lu, maaga pa lang dala mo na ang gunting namin. Para bagupitan mo ako. O gusto mo lang magpakita ng bagong gupit? Yeshen, huwag mo akong lokohin na nagmamagang mangmangan. Ang nasa ibabaw nito ay sapatos ng tao. Nang dinala si Jomo para suriin, wala siyang kahit anong puting lubid sa katawan. Ang sapatos na ito, kanino? Noong 2 araw ang nakalipas habang naggugupit ng hanging basket na sugatan ng kamay, hindi pa naipupunas. Nagsisinungaling ka. May bahagyang espesyal na patong dito. Anti-static na pulbos sa pagsusuri. Hindi ito talaga ang sapatos mo. Lumang-lumang sapatos ito. Anti-static na pulbos. Si Miss Lu ay mas profesional pa yata kaysa sa mga eksperto. Sayang sa ikatlong lalagyan sa silid-aralan ni Jomo. May resibo ng pagbili ng pulbos mula sa parehong batch. Ang petsa ay nakaraang Martes. At nandoon ka mismo sa opisina niya noong araw na iyon. Hey, may pera ha. Talagang ang sinunod mo ang mga bakas na iniwan ko, at nahanap mo ang susi na kayang pumatay sa iyo. Sinabi sa akin ni Jomo 7 taon na ang nakalipas, na ikaw ang nanugat sa kanya gamit ang gunting. Kaya sinubukan kanyang itulak. Ang dugong ito sa sugat mo, ay dugo talaga ni Jomo 7 taon na ang nakalipas. Matagal mo na siyang itinago, para pagbantaan siya. Ganyan ba ang sinabi niya sa iyo? Siya rin ang nagsabi niyan sa akin. Isa kang baliw na may hilig manakit sa sarili, Lu Chen. Sa tingin ko dapat ipatingin mo na ang utak mo. Kung ang dugong ito ay mula 7 taon na ang nakalipas, bakit kailangan pang nasa ibabaw? Ang panghadlang sa pamumuo ng dugo. Noong Miyerkules ng nakaraang linggo lumabas si Jomo, hindi para bumili ng sigarilyo. Pumunta siya sa abandonadong pabrika para sa underground banking. Lihim na pagpapasa ng access code. Nasa kotse siya. At nagkaroon siya ng banggaan sa isang maniningil na hindi patas ang hatian. Yeshen, sa balon sa tabi ng abandonadong pabrika sa silangang suburbs, na-recover namin ang isang labis ng naagnas na kalansay. Ayon sa paunang pagsusuri, ang biktima ay nagkaroon bago mamatay ng matinding sugat mula sa matalas na bagay. Ang dugong nasa gunting na ito. Hindi kaya. Si Jomo ang taong namatay sa balon noon.
Talagang nakapatay pa siya ng iba. Natuklasan ng forensic examiner sa likod ng mga buto ng biktima. Ang mga palatandaan ng nakamamatay na saksak nang ikinumpara namin ang lumang bahay ng pamilyang Joe. At ang perang nawala mula sa sertipiko ng deposito noon. Natuklasan namin ang account na iyon ay kay Joe Mo noong Miyerkules ng nakaraang linggo habang sakay ng business vehicle. May isa ring bagay sa trunk at nakakuha rin kami sa loob ng sasakyan ng kaparehong panghadlang sa pamumuo ng dugo. Ginangye si Joe Mo ay sangkot sa isang mabigat na kasong kriminal. Pakiusap ikaw at si Miss Lu ay agad na pumunta sa himpilan at makipagtulungan sa investigasyon. Naiintindihan mo na ba, Miss Lu? Ang gunting na ito ang armas na dinala ni Joe Mo bago siya lumabas. Ang dugong nasa ibabaw nito ay tiyak na hindi sa akin ang sabi mo. Si Joe Mo ang pumatay ng tao at pati na. Para mapagtakpan ang pag-iral ng underground na mga kasunduan, kailangan niyang magpanggap na patay at tumakas. Hindi siya ang gustong magpanggap na patay. Ang kasakiman ninyo ang tumulong sa kanya na matapos ang kasuklam-suklam na ito. Tatay, araw-araw mo siyang tinutulungan sa computer gumawa ng peking talaan at huwad na patunay. Akala mo ba gusto lang niyang hiwalayan ako? Ang gusto lang niya ay gamitin ang pagkawala noon para hugasan ang dugo sa kamay niya sa pagpilit sa sarili niyang kapatid na babae sa kamatayan. Pero wala akong ginawa. Hindi ko alam ang totoo sa pagkawala noon. Ayokong pumatay. Niloko ako. Ngayon mo lang sasabihin hindi mo alam. Huli na. Sa gunting na ito ngayon hindi lang dugo ng biktima ang narito, kundi pati ang sa iyo. Ang sariwang fingerprint na iniwan mo nang baligtarin mo ang drawer at makita siya. Miss Lu. Humayo kayo sa istasyon ng pulis at ipaliwanag ang inyong fingerprints at propesyonal na pagiging sensitibo doon. Lu Chen. Naaalala niyo pa ba ang litratong ito 7 taon na ang nakalipas? Naka-red dress kayo. Nakatayo sa labas ng bintana. Naaalala niyo pa ba? Ang tingin ko noon. Bakit nasa inyo pa rin ang litratong ito, Mr. Joe Mo? Sinabi sa akin ng tadhana, ito ay isa lamang litrato ng tanawin. Sinunog na niya ang litrato ng tanawin. Noong araw na yon, inilaglag ako ni Joe Mo. Pinilit akong ilaglag ang anak ko. Dahil ginamit niya yon sa isang underground banking scheme. Ang aking sertipiko ng deposito ang collateral. Tumanggi ako. Tinulak niyo ako pababa sa hagdanan. Sa sandaling yun. Ano ang iniisip niyo? Hindi ko ginawa yon. Hindi ko alam noon na buntis ka. Akala ko kayo ay isa lamang babaeng umali-aligid kay Joe Mo. At kayo mismo ang nahulog. Si Joe Mo ang nagsabi sa akin na kaladkarin kita. Akala niyo. Sinabi ni Joe Mo na sinindihan ko siya ng gunting at sinaktan siya, kaya naniwala kayo. 7 taon na ang nakakaraan, dahil sa inyong pagiging makasarili, namatay ang anak ko. Pagkalipas ng 7 taon, dala niyo ang luma kong singsing at nagpunta sa bahay ko. Pinip niyo ang psychiatric report ko. Sa tingin niyo, mabubura ba talaga ang lahat ng ito sa isang iglap? Kaya pala. Napakalamig ng kalagitnaan na Yeshen. Niloko niya kaming dalawa. Ginamit niya ang parehong kasinungalingan para pag-awayin kami sa loob ng 7 taon. Narito na si Opisyal Zhao sa ibaba. Hindi nyo malinaw na matandaan ang katotohanan, pero huwag kayong mag-alala. Ang gunting na ito at ang disclaimer ay magpapaalala sa inyo ng lahat ng inyong alaala noon sa ospital. Lahat babalik. Ngayong umaga, 2 sets ng malinaw na fingerprints ang nakuha mula sa nakamamatay na gunting na iyon. Malinaw na fingerprints. Maliban sa kay Yeshen, ang isa pang set ng sariwang fingerprints ay sa inyo. Ano pa ang maipaliliwanag ninyo? Opisyal Zhao, nilason ako ni Yeshen. Sadyang inilagay niya ang gunting na yan doon. Ginamit niya ang palumpon ng bulaklak para tuksuhin akong kunin ito. Ang dugo dito ay kay Joe Mo pa rin. 7 taon na ang nakakaraan. Ginawa ang lahat ng ito ng gabing iyon. Gusto niya kaming pareho ni Joe Mo na mamatay. Ang bakas ng dugo sa gunting ay naglalaman ng bagong anticoagulant. At ngayong umaga, sa tuyong balon sa Inabandunang pabrika sa silangang suburbs, nakuha namin ang kalansay ng nakababatang kapatid ni Joe Mo. Pagkatapos ng high-precision DNA matching, mula sa butas ng buto ni Joting, nakuha ang kaunting tissue ng balat ng babae.
At ito ay ganap na tugma sa pangalawang bakas ng dugo sa gunting. Ang balat ng babae ay mula sa customer ni Joting. Paano? Paano ito posible? Malinaw na sinabi sa akin ni Jomo na namatay si Joting dahil natuklasan niyang wala siyang romantikong sertipiko ng deposito at nahulog siya nang magtalo sila sa terrace. Kaya ba Yeshen ang taong bumaba sa hagdanan ni Joting noon? Opisyal Joe. Noong 11:30 ng gabi ng nakaraang Miyerkules, nasa bahay lang ako. Ang pagsubaybay sa komunidad at ang facial recognition ng unit ay maaaring magpatunay na hindi ako lumabas. Tungkol kay Luchen, bakit siya ganoon nakaalam sa nangyari kay Joting? At inilihim ang krimen sa aking bahay. Sa tingin ko, maaaring pwede ninyong siyasatin ang pangalawang pribadong single apartment sa kanyang pangalan. Yeshen, demonyo ka. Para burahin ang lahat ng lihim noon, isinangla mo ang lahat ng malaking sertipiko ng deposito ng matandang ari-arian. Kinukuhanan mo si Jomo at ipinapadala siya para magtrabaho. Ikaw pa rin ang nagsisisi sa akin sa pagkamatay ni Joping noon. Kasama pa rin ako sa sisi, kahit noong tahimik pa ang lahat. Lu Chen. Hindi lang sa gunting namin nakita ang fingerprints mo. Ang mga tao namin, nakakuha rin sa rehas ng tuktok ng gusali kung saan nahulog si Joting noon, ng DNA mo, pati ng isang mahabang manggas na may bakas ng DNA mo. Sa harap ng matibay na ebidensya, walang saysay ang kahit anong palusot mo. Imposible, napaka-imposible. May isang tao. May taong sinadya talagang ilagay doon ang buhok ko. Ipinapakita ng ebidensya na panlilin lang ito. Bago nawawala si Jomo, palihim siyang pumunta sa office ko. Siguradong noon siya pumunta sa palikuran ko. At ninakaw ang buhok ko. Lu Chen, mag-ingat ka sa pananalita mo. Nandito ang DNA report ng technical section ng Criminal Investigation Team. May ganap itong bigat sa batas. Hindi pwedeng basta sa isang salita mo lang, ay mababaligtad na ito. Opisyal Zhao, kung gusto mo talagang malaman kung may sinabi ba si Lu Xiaojia, mas simple pa. Noong dumating si Lu Xiaojia sa bahay ko, pagkapasok niya, sinabi niyang profesional siyang psychological counselor. Yeshen, ano pa bang peke ang gusto mong ipilit? Ang professional qualification ko ay opisyal na inisyo ng estado. Hindi ikaw ang may karapatang pamuna. Baliw ka. Pero sinuri ko na sa official website. Ipinasok ko ang profesional na titulo ni Lu Xiaojia. Pero sabi ng system, walang ganoong tao. Sa tingin ko, ang kopya ng professional certificate na hawak niya ay ginamit para itulak akong tuluyang bumigay ang isip. At isa rin yung panlinlang ni Jomo para pakialaman ang deposit certificate ng pamilya ko. Tama ang sinabi ni MS. Ngayong umaga pa lang, kinumpirma na namin ito sa Department of Commerce at sa Department of Health. Ang numero ng practicing license na nakaimprenta sa name card mo ay peke. Hindi ka talaga psychologist. Ang tunay mong pagkakakilanlan, 3 taon na ang nakalipas, ay dahil sa marahas na paniningil, na ilegal na paniningil ng utang, na binawi ng mga kaugnay na departamento, ang business license ng mga pribadong nagpapautang at naniningil ng utang, maging ito, natuklasan pa rin niya. Sa wakas, malinaw niya akong sinagot kapag nakuha lang niya ang taguan ng deposito sa lumang bahay ng pamilya Yeshen. Ipapadaan niya ito sa underground banking, para lubusang burahin ang lahat ng kaso ko. Matagal na niya akong niloloko. At si Yeshen, matagal na ring palihim na iniimbestigahan ako. Mga kasama. Ginamit mo ang doble mong pagkakakilanlan bilang dating kasintahan at psychologist, bilang panlilinlang. Hindi ba para tulungan mo si Jomo sa paglalason, at ipasa sa akin ang lahat ng kasong iyon? Pero ang hindi mo naisip, sinama pa ni Jomo pati ang anak niyang babae. Gabi ng labanan. Anong klaseng halimaw? Ang lupit mo talaga. Tama, hindi ako kailanman naging psychologist. Pero akala mo talaga. Sapat na, Lu Chen. Ibigay mo ang tunay mong relasyon kay Jomo, at kung ano talaga ang nangyari sa lumang kaso na iyon, tunay na relasyon. Opisyal Zhao. Hindi ako kailanman naging dating kasintahan ni Jomo. Ako ang legal niyang asawa. 7 taon kaming magkasama. Sa buong panahong iyon, hindi kami naghiwalay ni minsan. Kaya nga, parang tadhana na rin iyon. Ikaw nga, Yeshen, ang talagang gustong wasakin kami ng tuluyan. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Pinakasalan ka pa rin niya.
Para lang sa gusali mo na kasalukuyang isinasailalim sa relokasyon, at sa ilang milyong bayad sa demolisyon. Nabanggit na niya noon nang kasama niya ako. Kapag nakuha na niya ang lahat ng sertipiko ng deposito, pupunta siya sa underground banking, kay Sin Lake, tapos dadalhin niya ako ng malayo. Pera ang usapan. Kung talagang balak kang isama ni Jomo. Noong nakaraang Miyerkules, nang kinuha niya ang lahat ng ipon sa bangko, bakit hindi niya nalang diretsong idineposito ang pera sa ilegal mong account, kundi kailangan pa niyang ilipat ang dalawang malaking sertipiko ng deposito, ng palihim sa underground banking, dahil tinitiyak ka niya. Pinapalapit niya ako sa iyo, para lang makakuha ng ebidensya na baliw ang isip mo, para sa korte, mapalayas ka nang walang makukuha. Kapag napatunayan na baliw ka, ang lahat ng kabayaran mo sa demolisyon at mga sertipiko ng deposito, ay magiging amin lahat. Sinabi mong lihim na kayong nagkikita ni Jomo, at may kasunduan pa kayong magpakasal. May matibay ka bang ebidensya? Meron. Nasa tagong bahagi ng headboard ng kama sa aking studio apartment, may engagement agreement na pirmado mismo ni Jomo. At may mga lihim naming litrato. Bawat salitang nakasulat doon, nandito lahat. Ginamit niya ako at si Yeshen. Sina Yeshen at Luchen. Kakatapos lang iulat ng paunang search team na may biglang ulat. Sa silangang suburbs, sa isang silungan laban sa hangin na 3 kilometro mula sa abandonadong pabrika, may natagpo ang sasakyan na nasunog at buto na lang ang natira. Sasakyan. Anong sasakyan? Nandoon ba si Jomo? Ang sasakyang ito ay isa pang kotse na nakapangalan kay Jomo. Sa upuan ng driver ay may isang sunog na bangkay ng lalaki, batay sa natitirang bakas ng bangkay sa pinangyarihan. At sa pisikal na katangian ng bangkay, mga pira-pirasong damit, at sa kaliwang palasingsingan ng bangkay ay may suot na wedding ring na may letrang ZM. Maaari nang kumpirmahin na ito nga. Ang namatay ay si Jomo. Pero ayon sa paunang pagtatasa ng forensic sa pinangyarihan, bago pa masunog ang sasakyan, ang biktima ay nasa malalim na coma na. Ibig sabihin, patay na si Jomo bago pa siya pumunta sa abandonadong pabrika. Noong gabing nawala siya, patay na siya sa loob ng kotse na iyon. Imposible. Talagang imposible. Kung patay na si Jomo noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Kung gayon kagabi. Ang lalaking nakita ko sa bahay ni Yeshen, sino siya? Ang hanay ng transfer instructions na nagpa-cooperate sa akin sa operasyon. Sino ang nagpadala nito kay Yeshen? Ang lalaking nakasuot kagabi. Na basta na lang pumasok ng paharurot sa bahay ko. Tunay bang buhay na multo? O may sinadyang? Magkunwaring may palabas. Nasa detention center si Jomo, at ang nakatago lang ay ang pagkakakilanlan niya. Kung ang nasa silungan laban sa hangin ay talagang si Jomo, kung gayon ang nagpapeke ng ebidensya para kay Jomo kagabi, ay ang lalaking naaresto namin na peke lang. Kayong dalawa, pwede na kayong mag-usap ng maayos. Sino ba talaga ang nasa likod ng seryeng kasong ito ng mga pamalit tao? Hoy! Multo! Ay, Opisyal Zhao, nanunumpa ako. Nakita ko talaga ng sarili kong mga mata kagabi, na pumasok siya sa sala noong tanghali, nakasuot siya. Umiinom pa siya ng tsaa, at minitian pa niya ako. Kung noong nakaraang Miyerkules ng gabi, talagang namatay si Jomo sa silungan laban sa hangin, kung gayon ang nakaupo sa sofa kagabi. Multo nga talaga. Tama na, Luchen. Tigilan mo ang palabas mong kunwaring baliw at tanga. Ito ang pangkat ng investigasyon sa krimen. Hindi kami naniniwala sa multo at espiritu. Ebidensya lang ang tinitingnan namin. Posible po ba, Opisyal Zhao? Ang taong pumunta sa bahay ko kagabi, hindi talaga si Jomo, kundi may gumagaya sa kanya. May naghanda ng kapalit ng maaga. Para lituhin ang oras ng kamatayan. At para maalis ang hinala na siya ang naglagay ng lason. Ginang. Interesante ang iniisip mo. Ngayong umaga, kakakuha lang namin ng footage ng CCTV sa harap ng gate ng inyong komunidad. Ang lalaking pumasok at lumabas sa bahay mo kagabi, maging sa taas,
pangatawan, o paraan ng paglakad. Kaparehong-kapareho ni Jomo. Kung siya ay kapalit, paano niya ito magagaya ng ganoon kapino? Promosyon. Oo, promosyon nga iyon. Matibay na ebidensya. May lihim na manual si Jomo na nasa iyo. Nakasulat doon ang lahat ng pangalan niya. Ikaw ang naghanap ng taong gamaya kay Jomo para magmukhang makatwiran ang pagkamatay niya sa pabrika. Tapos lilinisin ang hinala laban sa inyo. Tama, Lu Chen, para mabuhay ka. Kahit anong putik, ibinabato mo sa akin. Opisyal Zhao, bago mawala si Jomo, talagang may malapit siyang ugnayan sa ilang tauhan ng paniningil. Sa mga nawawala at naluging mga tao na ito, may ilan talagang kahawig ng pangangatawan ni Jomo. At ang mga taong ito ay dating nasa ilalim ng kumpanya ni MS. Lu, mga nangungunang maniningil. Lu Chen. Totoo ba ang bagong lead na sinabi ni Ginang? Ang mga taong pinagsingil, may kinalaman ba sa libro ng kumpanya mo? Ako. Hindi ko na maalala. Nagpatakbo ako ng napakaraming lending office, at napakarami ng umiikot na maniningil. Paano ko sila isa-isang maalala? Lu Chen, wala kang maalala kahit isang salita, pero hindi maaalis ang kasong kriminal na pasan mo. Ang tao namin, kakabago lang, sinuri muli ang nasunog na kotse. Bukod sa natagpuan ang wedding ring ni Jomo, may nadiskubre pa, na isang album na hindi tuluyang nasunog. Sa likod ng larawang ito, kahit kalahati ay napinsala ng apoy. Pero matapos itong ay proseso at ikumpara ng aming technical team, masisiguro naming ang sulat kamay na ito ay sulat kamay ni Jomo. Isinulat niya ang 5 salita. Sa ikapitong interogasyon, doon na tumigil. Si Jomo ito, ang nakababatang kapatid niyang babae, si Jo Ting, na 5 taon nang nawawala. Ang larawang ito. Bakit napunta ang larawang ito sa kotse kung saan itinago ni Jomo ang pera? Si Jomo, nasa labas ay sinasabing nag-aral sa ibang bansa, pero sa totoo lang, dahil may utang siya sa mataas na interes, at ang kapatid niyang nagpakamatay. Lumalabas na ito pala ang nasa lihim na album ni Jomo. Ang huling pahinang sinira niya mismo. Ngayon, nagpatakbo ka ng napakaraming ilegal na lending office. Ang utang ni Jo Ting 5 taon na ang nakalipas ay galing din sa iyo. Sa daloy ng transaksyon sa bangko niya, ang pirma ng finance manager, ay ikaw mismo ang pumirma. Tigilan mo ang pagbibintang. Dahil hindi niya kinaya ang utang sa sugal. Kaya siya nagpakamatay. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Si Jomo rin ang nagpilit sa kanya. Pumunta siya sa punong tanggapan para palitan ang selyo ng legal na kinatawan ng opisina ng pautang. Si Jomo mismo ang kumuha ng litratong iyon. Tumahimik kayong lahat, kung akala mo may lilipat mo ang sisi sa patay. Akala mo makakalusot ka na. Pagkatapos ng aming masusing investigasyon, ang insidente ng pagbagsak mula sa gusali 5 taon na ang nakalipas, ay may napakalaking nakatagong hinala. Ang litratong ito, sa anggulo at sa limitasyon ng telephoto lens, ay nagpapatunay na sa mataas na gusali sa tapat ng abandonadong pabrika, may isang tao na matagal ng palihim na kumukuha ng litrato at nananakot kay Jo Ting. Ang mataas na gusali sa tapat ng abandonadong pabrika, ang Shell Company para sa rehistro ng pagmamayari. At ang inyong lending office ay ganap na konektado. Opisyal, kung narinig niyo ang tawag sa telepono, ipinapakita nito na ang malaking regalo na iniwan ko kina Yeshen at Lu Chen ay nai-post na. Jomo, hindi ka pa pala patay, halimaw ka. Saan mo itinago ang sarili mo? Lu Chen, huwag mo siyang tawaging ganoon kaawa-awa, isa iyong recording na panahong ipinapadala sa complaint mailbox ng himpilan ng pulisya na selyado na. Kapag narinig ninyo ang mga salitang ito, lumipas na ang lahat. Nag-awit ako sa pandaraya sa pautang na mataas ang interes, at ang kasuklam-suklam na iyon ang sumire sa buong buhay ko.
5 taon na ang nakalipas, ang rutang iyon ang pumatay sa kapatid ko. Malinaw na sa gabi niya iyon ginawa gamit ang maliliit na pera. Pinilit niya akong isuko ang lumang bahay, at gumuho ang buong gusali. Opisyal Joe. Bago mamatay si Jomo, gusto pa niyang ipasa sa amin ang putik. Gusto niyang gamitin ang recording na ito, para ipataw ang lahat ng hinala sa pagpatay, at ang madilim na sabuatan, sa akin at kay Lucien. Lahat sila gustong maging opisyal. Pupunta ako ngayon sa abandonadong pabrika sa silangang suburbs, para tulungan si Lucien na asikasuhin si Deng Ni. Kung ang recording ay ang naka-schedule na ipinadalang. Kayong dalawa. Bago mamatay si Jomo ay gusto pa niyang isama kayong lahat sa gulo. Peke. Peke lahat. Opisyal Zhao, nagsisinungaling siya. Si Joting 5 taon na ang nakalipas ay siya mismo ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Nautang siya sa mga loan shark, tapos ginamit niya ang buhay niya bilang sangla. Si Joting ay itinulak ng mga maniningil ng utang na tumalon sa gusali. Muling iniimbestigahan na ngayon ang lumang kaso ni Joting. Pero ngayon, malalim ang paratang sa iyo ng huling habilin ni Chao Mo. Maniniwala ba ang hukom sa isang kriminal na naulol dahil sa utang? O sa isang huwad na manloloko na nagpeke ng sertipiko? Maniwala ka sa akin. Kaya mo bang maniwala sa sinabi ko? Ang halimaw na iyon, kahit patay na, gusto pa rin akong gawing panangga, pero may recording siya. Binanggit din niya, ang sagupaan noong gabi. Ilang taon na ang nakalipas, hindi ko itinulak si Liu Chan. Siya mismo ang uminom ng gamot, tapos nahulog sa hagdan sa bahay ko. Pinilit niya kaming gawin akong salarin sa pagpatay sa loob ng 7 taon. Bintang. Pasensya na. Sa bingit ng kamatayan. Para wasakin kami. Nakagawa ka pa ng ganoon ka ang balang na palusot. At ginawa mo pa iyong pambuhay sa sarili mo. Ang record ng paggamot sa ospital, at ang tala ng pag-alis sa pananagutan ng ospital, pero malinaw sa mga record ng pulisya na ikaw ang nagtulak. Kay Yeshen, huwag kang magpanggap na inosente, kung hindi mo lang ginamit noon ang pagkalaglag bilang alay. Hindi sana niya pagkatapos magpakasal, makuha ang sertipiko ng deposito ng lumang bahay, at ang sertipiko ng deposito niya ay hawak-hawak pa rin, ayaw bitawan. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin, sa bingit ng kamatayan. Ginang. Kalmado ka. Kalmado ka pa rin. Sa katawan ni Jomo, na natagpo ang sunog sa silangang suburbs flood control cave, ay naglalaman ng mataas na purong sangkap ng matagalang lason. Kinuha ng forensic team ang mga kagamitan sa tsaa mula sa kusina ninyo. Nang muling suriin, ay nakakita rin ng traces ng parehong lason. Director, pakinggan mo ang video ko. Ikaw ang naglagay ng matagalang lason. Noong Miyerkules ng gabi, sa tsaang iyon, ikaw mismo ang pumatay kay Jomo. Kung ako ang naglagay ng lason, bakit ko pagugugulin ang lahat ng gastos ni Jomo, at iiwan ang natirang piraso sa baso sa bahay ko? Naghihintay na hanapin ng pulis, at saka, ang lalaking nakasuot ng suit kagabi, na nagbukas ng pinto ng bahay ko. Isa ba siyang ilusyon? Ang lalaking iyon ay ang doktor na sinadyang kinuha ni Yeshen. Matagal na siyang patay. Para lang siya magtanghal, ng ganitong palabas ng muling pagkabuhay mula sa patay. Pagkatapos ay ipasa ang kasalanan ng paglason sa akin. Sapat na, Lucien. Ang apartment na nakapangalan sa iyo. Nasuyad na namin 1 oras na ang nakalipas. Sa compartment ng bedside table mo, ay mayroon kang kasunduan sa prenuptial na pinirmahan mo at ni Jomo, at mayroong tseke para sa isang kapalit na worth 100,000. Gawa-gawa lang iyan. Gawa-gawa lang iyan. Wala akong alam na kung anumang gawa-gawa lang. Ang gawa-gawa lang ay gawa ni Jomo. Sa nakaraang 3 taon, ikaw at si Jomo ay sinasamantala ang butas sa disappearance para palihim na magpautang ng pera sa underground banking. Namatay si Jomo dahil gusto niyang gamitin ang katotohanan sa pagkamatay ni Joting noong taong iyon, para bantaan ka na kunin ang lahat ng deposito. Dahil dito, ang araw ng inyong panloloko sa isa't isa, ang Black It's Black. Lucien, ang pagtatanong na ito, sa huli,
ay ang tanggalyan ninyong dalawa ni Jomo para linisin ang mga kasalanan noong taong iyon. Isang labanan kung saan walang talo, isang matinding black it's black. Hindi mo man lang matukoy kung tunay o gawa-gawa ang pagkamatay niya. Ang pinagmula ng scheduled voice message ni Jomo ay malinaw ng natukoy. Kumpirmadong nagmula ito sa internet environment sa apartment na nakapangalan sa iyo. Automatikong ipinadala, Lu Chen. Bago mangyari ang krimen, ang mga matibay na ebidensya na ito ni Jomo laban sa iyo ay sapat na upang makulong ka habang buhay. Habang buhay. Opisyal Zhao. 7 taon na. Tinulungan ko siyang gumawa ng mga pekeng account. Tinulungan ko siyang bantaan si Joting. Pati na ang paggawa ng lokasyon para sa kanya. Gumawa ako ng peke. Isang hindi normal na ulat sa psikolohiya. Sa bandang huli. Ikaw na hayop ka. Gumamit siya ng sunog na bangkay. Isang scheduled voice message ng medikal na pagsusuri. Ihinilalang niya ako sa impyerno. Ayaw niya talaga akong mabuhay. Talaga bang iniisip mo? Nasa pagkamatay ni Jomo, ako man ay nakuha ko ang aking ganti, kahit na nakuha mo ng muli ang matandang ari-arian ng pamilya Ye, at lahat ng deposito. Ikaw ay mananatiling nabubuhay sa buong buhay mo, sa peklat sa singsing sa daliri mo. Mananatili kang nabubuhay sa isang bangungot habang buhay. Kahit na maging multo ako, hindi kita palalagpasin. Ang aking bangungot. Nagsimula nang mamatay ang aking anak 7 taon na ang nakakaraan. Ang may bangungot ay hindi ako, kundi kayo. Talagang pinilit. Ang CCTV ng inyong compound, na nandoon ka noong gabing nangyari ang insidente noong weekend, at hindi ka lumabas kahit minsan. Pero, kailangang itabi muna ang lumang album na ito ni Jomo. Gagamitin namin itong ebidensya. Maaari ka nang umuwi. Salamat po. Opisyal Zhao, ang pakikipagtulungan sa inyo mga pulis ay tungkulin ng bawat isa sa amin, dahil wala nang lihim sa album na ito. Iwan na lang po ninyo bilang ebidensya, nakahanda rin akong ipatawag anumang oras. Jomo, akala mo namatay ka sa bomb shelter. Ipinasok mo ang bote ng slow poison sa kusina ko. At itinakda mo ang oras ng pagpapadala ng recording ng reklamo, habang hinihila mo ako pababa sa impyerno. Pero nakalimutan mo, ang taong nakasuot ng suit mo at sumunod sa lakad mo kagabi, ay naglakad-lakad sa harap ng CCTV ng compound ng buong 10 minuto, at gumanap ng perpektong kahalili na nabuhay mula sa patay. Sa totoo lang, iyon naman talaga ay, isang taong walang trabaho na inarkila ko ng mahal sa black market, na palaboy. Pero naging ano? Ako lang ang mananalo. Nang si Lu Chen ay iniimbestigahan kahapon sa presinto, sumigaw siya ng parang nababaliw at sinabing, may hawak si Jomo na isang nakamamatay na listahan tungkol sa paglustay ko sa pondo ng relokasyon. Kung bago siya mawala, talagang nakuha niya ang ebidensyang iyon, sa pagiging mapagduda at sugarol niya. Hinding-hindi niya yun iiwan bilang panangga sa buhay niya. Maliban na lang kung ang sinasabing listahang iyon nakatago pa rin ngayon sa gusaling ito, sa isang sulok na kahit pulis hindi mahanap. Gusto niyang ikulong ako sa patibong na ito. Kumusta, Xing Xianfeng? May nangyari kay MS. Kaninang umaga, habang pinalalabas ang mga preso sa detention center para magpahangin, si Jomo, na pansamantalang nakadiin doon, biglang inatake sa puso sa banyo, at namatay sa kabila ng agarang pagsagip. Jomo namatay sa loob ng detention center. Paano mangyayari iyon? Hindi ba maayos pa siya kahapon? Oo,
Patay na siya, pero kagagawan lang ng forensic team ng agarang autopsy. Sa lining ng kanyang tiyan at sa mga natira sa natunaw na laman, nakakita sila ng malaking dami ng napakapurong nakamamatay na lason. Batay sa mabagal na paglabas ng lasong ito sa katawan. Sa pagtataya ng oras, umalis siya sa bahay ninyo noong gabi ng Miyerkules pasada, bago siya mawala nang hindi mo nalalaman. Naipahalo na niya ang ganitong slow poison sa gamot sa sipon at ininom niya iyon, gamit ang sarili niyang kamatayan, para idiin kayo ni Lucien sa kasong sinadyang paglalason sa kanya. MS. Niye, darating ang mga tao namin sa bahay ninyo sa loob ng 20 minuto. Kailangan naming suriin ang kusina ninyo at ang lahat ng tubo para sa masusing paghahanap ng lason. Maghanda na kayo. Xiao Mu, ang lupit mo talaga. Ginamit mo ang sarili mong buhay bilang pangganti. Kahit mamatay ka, isasama mo pa ako sa gulo. May isang bagay kang nakaligtaan. Bago ka umalis noong Miyerkules pasado, nakainom ka na ng lasong pangmatagalan. Bakit kailangan mo pang magdagdag ng isa pang galaw? Maghanap ng kahalili kagabi at papuntahin siya sa bahay ko. At gampanan ng eksenang muling bumangon mula sa patay. Ang kahalili na iyon. Ano ba ang naipalusot niya para sa iyo? Ipinasok ang mga ebidensyang magdiin sa akin. Ang kahalili kagabi na pumasok ay umupo lang sa sofa na ito ng 10 minuto. Hindi siya nagbuhos ng tsaa, at hindi rin niya ginalaw ang iba pang bagay. Pinapante siya ni Jomo. Hindi lang para pekay ng oras ng pagkamatay niya sa harap ng CCTV. At lalo nitong inihahatid ang huling nakamamatay na paratang para sa patay ng si Jomo. Ang huling nakamamatay na paratang. Kapag narinig mo ang recording na ito, marahil tapos na ako noon. Akala mo ba panalo ka? Ginamit mo ang lahat ng paraan. Sinadya mong ipakita sa akin ang butas sa ruta ng underground banking. Makinig ka sa akin. Ang abandonadong proyekto ang nagpasimula sa huling gabi ni Zhou Ting noong taong iyon. Ang mabagal na lasong inisip ng mga magulang ko. Mamamatay ka na. Gamit pa ang huwad na pag-amin na iyan. Para lang pekay ng motibo ko sa krimen sa harap ng mga pulis. Inaamin ko, sakim ako sa pera, pero hindi ko kailanman naisip pumatay ng tao. Ikaw ang nagtulak sa akin sa bangin. Ang recording pen na ito ay nakasync, na itinakda ko na bago ako mamatay, na naka-schedule nang dumating sa mailbox ni Opisyal Zhao. Kasama na rin ang Tianjin River sa ilalim ng hagdan. Itinatala ko ang bawat sinabi mo. Sa nakalipas na 7 araw na ikaw ay gising, bawat salita, kasunod. Hihintayin kita sa impyerno. Walang sino man sa atin ang dapat mangarap na makuha ang sertipiko ng deposito na iyon. Opisyal, tingnan mo ang recording pen sa kamay niya. Alam ko na, ang hayop na si Jomo ang siguradong nanalo. Racer bang galaw? Totoo lahat ng nilalaman ng bagong anonymous report. Siya iyon. Siya ang naglagay ng lason at pumatay kay Jomo. Bago magkasakit si Jomo, sa pamamagitan ng espesyal na paraan, palihim siyang nagsusumbong sa amin. Nagsumite siya ng isang naka-encrypt na ulat, kaya siya nagsumbong sa iyo. Ang tunay na utak sa likod nito. Ang recording pen na nasa kamay mo, kailangan kong dalhin pabalik bilang pangunahing ebidensya. Opisyal Zhao, ginawa ni na Jomo at Lucien ang lahat para angkinin ang lumang bahay. Talagang walang pinipiling paraan. Hindi sila nag-atubiling pati ang patay ay guluhin. Pero, kung totoo ang sabi ni Jomo, nanalasan siya ng tsaakong may lason. Ano ngayon ang nakita mismo ni Lucien kagabi, noong buhay na buhay si Jomo sa surveillance footage? Paano mo iyon ipaliliwanag? Kung totoo iyan, huwag kang magpaka-innocent. Iyon ang doble na inayos mo. Ikaw ang gumawa noon para maguluhan ang lahat at may tago ang tunay na oras ng kamatayan. Sinadya mo iyon. Siya ang tumulong sa iyo sa paglalagay ng lason. Lucien. Sa mga tala ng Loan Shark Company na nakapangalan sa iyo, may isang bayad sa lumang kaso na may 5 taon na ang nakalipas. At ang nakakatawa pa, ang doble kagabi
ay mismong nakababatang kapatid niya. Ibig sabihin, 5 taon na ang nakalipas. Ang pilit mong ipinapatay sa abandonadong pabrika ay ang kaklase ni Joting. Paano nangyari iyon? Paano mo nalaman iyan? Kumpidensyal ito. Noong nawawala pa si Jomo, alam na niya ang nangyari sa loan shark. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Kaya nakipagsabuatan siya at hinanap ang dobleng iyon. Nagpalabas siya ng isang napakagaling na eksena ng pag-inom ng lason at pagbibintang sa asawa. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ang bandang alas 9 kagabi. Bago madakip si Lucien, ang mga tawag nila ng dobleng iyon. Anong klase ng call records ang meron? Ginang yan, salamat sa pakikipagtulungan. Ito ang dapat ko, Opisyal Zhao. Paumanhin. Ito ang liham na iniwan ni Jomo bago siya mamatay. Inangkin niya na ang pagbagsak ni Joting mula sa gusali noon ay dahil sa iyo, sa paggamit ng loan ledger para pilitin siyang akuin ang kaso. Gusto niyang tumawag ng pulis, kaya nawalan ka ng kontrol. At itinulak mo siya mula sa itaas ng abandonadong pabrika. Peke ito. Peke. Noong araw, may parte rin siya sa hatian sa lumang bahay. Siya mismo ang may utang na sugal sa underground banking. Tapos, ipinang-collateral niya ang titulo ng lumang bahay ng pamilya Ye. Nalaman ko ulit na pumunta siya sa pulis para mag-amin at umako sa pagpatay sa sariling kamag-anak. Pinipilit niya akong manahimik. Tapos ako pa ang gagawing salarin niya. Lucien, patay na si Jomo. Ngayon, dinidikitan mo ng putik ang isang patay na. Akala mo ba huli na? Yeshen, anong pag-aastang malinis ang ginagawa mo? Noong pumunta si Jomo sa bahay ng kabit niya, ang kopya ng titulo na ginawang collateral, nakatatak dyan ang selyo ng patay mo. 2 taon na ang nakalipas. Sinadya mong ilagay ang selyo sa safe. Tapos sinudyukan mo siyang magnakaw ng magnakaw. Susuriin namin ang kaso ng underground banking at ng Jiagong. Pero kagabi, umamin na ang nahuling pumalit. Inamin niya ang dahilan kung bakit pumayag siyang magsuot ng damit ni Jomo at magpanggap na kapalit siya. Dahil 3 araw na ang nakalipas, nakatanggap siya ng malaking halaga. At ang account na iyon, nakapangalan sa iyo. Lucien, sa pangalan ng opisina ng pautang na may mataas na interes, ang account na nakalink sa underground banking. Ang account ko. Ilalawang araw na. Sinusubaybayan ako nitong mga nakaraang araw. Paano ako makakapaglipat ng pera? Imposible iyan. Binibini Lu. Ang sertipiko ng deposito mo at ang account mo sa underground banking. Sa loob ng 2 taon na ito, dapat ay nasa iyo lahat at kay Jomo, ang fiancé mo. Magkasama ninyong ginamit iyon. Tama ba? Bago siya mamatay. Gusto niyang gamitin ang naka-schedule na paglilipat ng pera para maubos ang laman ng account mo at ibinunton pa sa iyo ang kasong ito. Hindi iyan mahirap. Ang gusto niya, kasama kanyang malubog at hindi na makabangon. Sige. Demonyo ka. Kahit patay na, ayaw mo pa ring bumitiw. Naniwala pa ako sa mga kalokohan mo. Miss Lin, pasensya na at nakagambala ako sa gitna ng gabi. Ngayon, nasa teknikal na bahagi na tayo. Kapag ni-restore ng buo ang album na ito, natuklasan ang isang lihim na detalye na itinago sa loob ng 7 taon. Itinago ni Jomo ng husto ang album na ito. Kahit lumilipat siya ng bahay, lagi niya itong dala. Baka. Sa album na ito, may bakas tungkol sa high interest loan. Sa nakatagong bahagi ng album na ito, may nakatagong isang bagay na 7 taon na ang nakalipas. Ikaw, sa ospital sa sentro ng lungsod, nagpa-abort. Ang ikalawang orihinal na slip. 7 taon na ang nakalipas, nahulog ako sa hagdan. Nang ako'y nakunan. Dapat iisa lang ang record medikal na ito. Paano nagkaroon ng pangalawang kopya? Magkapareho ang mga numero ng dalawa, magkapareho ang lahat, pero sa kopyang ito, may sulat kamay na anotasayon ng dumadating na doktor. Nakasaad dito na bago ka nahulog sa hagdan, nakainom ka na ng napakalaking dosis ng progesterone. Ibig sabihin,
Kahit hindi ka itinulak ni Lu Chen ng minsan na iyon, hindi rin mailigtas ang anak mo. Opisyal Zhao. Hinala mo ako. 7 taon na ang nakalipas, pinatay mo sa lason ang sarili mong anak, tapos inilibing mo siya kasama sina Zhou Mo at Lu Chen. Para lang makuha ang sertipiko ng deposito ng lumang bahay. Hindi ko naman sinabing ganoon. Pero, ang sulat kamay na pirma ng pasyente sa slip na ito, at sa kanang kamay mo, ang sulat kamay mo bago pa mabuo ang peklat sa singsing mong daliri, ay pareho. Hinimok ni Zhou Mo ang lihim na ito sa loob ng 7 taon. Mukhang matagal na niyang natuklasan ang kahinaan mo. Zhou Mo, hanggang sa kamatayan may iniwan ka pang pananggalang. Paulit-ulit ko nang binuklat ang album na ito. Pero wala akong napansin. Ipinatahi mo ang dating medical record sa likod na pabalat. Akala mo dahil iniwan mo ang papel na ito, makakatakas na si Lu Chen sa loan shark at sa lambat ng batas. Lu Chen, Yeshen, kaugnay ito ng lumang kaso at ng kaso ng pagkalason. Ito na ang huling harapan matapos pagsamahin ang mga kaso. Lu Chen. Tingnan mo, ito ang waiver na personal mong pinirmahan 7 taon na ang nakalipas. Sa naka-timer na recording, sinabi ni Zhou Mo na may sala ang lahat. Sa tingin ko, tungkol ito sa insidente ng pagkalaglag 7 taon na ang nakalipas. Isa lang iyong planadong pakana mula sa simula. Yeshen. Yeshen, baliw ka talaga. Noon, ikaw mismo ang uminom ng gamot para magpalaglag. Tapos nagkunwari kang nadulas at nahulog sa hagdan sa bahay ko. Pinasan mo ako ng kasong pagpatay sa loob ng 7 taon. Kailanman, hindi ko iyon natuklasan. Sa loob ng 7 taon, iyon ang ginamit mong pang-ipit sa akin gamit ang lumang house relocation deposit slip. Sumusunod na parang aso. Lu Chen. Kung totoo ngang isang paka na lang ang lahat. Sa loob ng 2 taon nakasal si Zhou Mo sa akin, bakit hindi mo nalang kinuha ang peking medical record na ito, at inireklamo ako sa korte, na niloko ko ang kasal. Sa halip, gusto mong dumaan sa underground banking, para nakawin ang lahat ng deposit slip at passbook. Dahil sa Kim siya. Gusto niyang angkinin ang lahat, mga deposit slip ng pera, pero natatakot din siya. Natatakot siyang mabisto ang ginawa niyang pagpilit kay Zhou Ting na mamatay. Na mabisto mo iyon. Kayong lahat ay gaaman at kasuklam-suklam. Gamit ang mga lihim, pinagbabantaan ninyo ang isa't isa. Opisyal Zhao. Alam na ni Zhou Mo bago siya namatay na lalabas ang usapin ng loan shark. Gusto niyang gumawa ng peking medical record na may peke kong pirma. Sa loob ng 7 taon, parang napakadali lang nito. Ginang niye. Matalino po kayo. Walang kapintasan din ang loika ninyo. Pero kahapon, nang suriin ng aming investigasyon ang mga cellphone ng mga tauhang ginamit na kapalit, nakita namin ang isang transfer na 100,000 na nakatalaga sa IPD. At ang IPD ng bagong cellphone na isinumite ninyo kaninang umaga, ay eksaktong tumugma. Narinig niyo po ba yun, Ginoo? Natunto ng transfer address sa bago ninyong cellphone. Ikaw ang naghanda ng kapalit na iyon. Ikaw ang naglason sa kanya, Zhou Mo. Iniisip mo pa rin gumamit ng kapalit at bagong account na nakapangalan sa titulo ng lupa para takutin ako. Opisyal Zhao, siya ang tunay na mamamatay tao. Mabilis, hulihin po ninyo siya. Opisyal Zhao, ang bago kong cellphone. Dapat ay kinuha ng nakasibilyang pulis ng bureau kaninang umaga, ng maaga, mula sa mesa sa sala ng bahay namin, bilang ebidensya at dinala sa bureau. Tama, kinuha iyon ng mga tao namin. Lu Chen. Ang mga address ng mga loan shark office na nasa pangalan mo, noong alas 9:30 kagabi, iyon ang kapalit. Nang dumating iyon sa ibaba ng bahay ko, noon ay, naranasan na nito noon ang isang malakas na remote data sync. Kung nakapagpadala si Zhou Mo ng nakaschedule na report mula sa kulungan, natural na pwede rin niyang, bago mamatay, atali ng magkasama ang account ko at ang account mo, at gumawa ng sabayang paglink. Bago siya mamatay, naplano na niya lahat. Gusto niyang isama tayong dalawa sa pagbagsak. Pakiusap, baliktarin mo iyon. Paano niya nagawa iyon? Bakit niya ginawa iyon? Hindi pa niya kaya iyan. Pero, ang mga taong dati niyang tinulungan sa pagpapatakbo ng underground banking, naiplano na niya iyan bago pa siya mawala.
Gusto niyang kami magpatayan sa isang depensang setup na kikitil sa amin dalawa. Tatay, hanggang ngayon ay ginagamit mo pa rin ang baril niya. Ang butas na pinagsamantalahan ng masamang IP address na binago ang datos, ay nasuri na ang ruta. Ang lumang kaso ng pagbagsak ni Joe Ting sa gusali 5 taon na ang nakalipas. Kasama na rin ang ilegal na paniningil mo ngayon sa usurang pautang. Dinala siya. Miss Yin. Tapos na ang 14 na araw na investigasyon. Kung aamin ka, nakuha rin ni Joe mo ang nararapat sa kanya. Opisyal Zhao, salamat po talaga sa inyo. Salamat sa agarang tulong ninyo sa paghahanap ng katotohanan. Kung hindi, mabubuhay ako sa anino nila. Habang buhay na parang demonyo. Ang file ng mga kaso sa album na ito, sobrang laki ng binago sa mga bakas, sabi ng forensic at ng laboratorio. Hindi ito maaaring gamiting direktang ebidensya. At mapaparusahan bilang pagpasok ng walang pahintulot sa legal na usapin. Ang malaking sertipiko ng deposito mula sa relocation ng lumang bahay ng pamilya Ye. Mula ngayon, tuluyan ng mapupunta sa iyo ang lahat. Opisyal Zhao, may iba pa ba akong maitutulong? Hindi na po. Sa batas, ang mapaparusahan lang ay ang kasalanang lumutang sa ibabaw. Gusto ko talaga. Ang linyang sinabi ni Joe mo sa recording na ito. Lahat ng tao ay may kasalanan, miss. Matulog ka ng mahimbing. Kaya ko, Opisyal Zhao, naniniwala rin ako palagi, darating man ang huli ang katarungan, pero hindi ito mawawala. Joe mo. Ruta. 7 taon na ang nakalipas, itinulak ninyo ako pababa, akala ninyo tapos na ang lahat. Pero paano ninyo hindi naisip, ang cash deposit na pambayad sa relocation, at ang passbook ng underground banking, na sikreto, ay matagal na palang nakatago sa isang lumang kamera na itinapon ninyo na parang kalat at basura, sa silid ng imbakan. Sa investigasyong tumagal ng 7 taon, ang nanalo. Ako lang. Mali. Noong kahapon, nang alisin ng technical team ang mga selyo, nang kinuha ang listening box. Buong oras silang nakasuot ng guwantes na goma. Imposibleng may maiwang ganoon kalalim na gasgas, maliban na lang kung may isang taong lihim na bumalik kahapon. Hindi iyan basta magagawa ng isang klaseng ganyan ni Jomo, kundi ng mga sugarol na puro sugal lang ang alam. Opisyal Zhao, kaya pala kahapon sa interrogation room, sinabi ninyo sa akin, na matulog ka ng mahimbing. Hindi pala isang karaniwan, na tanong tungkol sa hold-upon, kundi panibagong pagbabantay sa akin sa blind spot. Kaya pala, mula pa sa simula, hindi ninyo balak palagpasin ako. Maaga ninyo akong tinawag, Miss Ye, dahil ngayong madaling araw, nang inaayos namin ang mga naiwan ni Jomo, nakita namin sa linang ng kanyang jersey, ang isang pirasong papel na may sulat ng sariwang dugo. Opisyal Zhao, si Jomo ay nagpakamatay na at namatay na. Paano pa nga ba makakabuwag ang mga chismis at bulong-bulungan bago siya mamatay, sa naunang pag-amin ni Lu Chen? Totoo ngang naitakda na ang kaso ni Lu Chen, pero sa papel, isinulat ni Jomo, na itinulak at pinatay siya ng kapatid niyang si Joe Ting. Ang mobile account number na pinagsalina ng pera mula sa underground banking. Hindi ito maruming pera, kundi ang asawa ko. Ang pribadong account na lihim na nirehistro ni Ye Shen noong kolehiyo. Opisyal Zhao, nasa bingit na ng kamatayan si Jomo.
At gusto pa nilang ilihis ang tingin ninyo sa akin, para hindi ako mapalagay. Opisyal Zhao, ang numero ko sa cellphone. Sa loob ng 2 taon, palihim niya itong minamanmanan. Paano ako magiging may kinalaman sa kaso ng pagbagsak ni Zhou Ting mula sa gusali? MS. Napakakalma mo. Hindi rin matitinag ang loika mo. Pero batay sa mga lumang bakas ni Joe mo, sinuri namin ang numero ng cellphone ni Mige. Noong 5 taon na ang nakalipas, may malalim at masalimuot siyang ugnayan sa iyo. At sa sulat, sinabi pa ni Joe mo, na may ginawa kang peking pagkalaglag 7 taon na ang nakalipas, at may impormasyon din tungkol sa resibo ng ospital sa totoong pag-inom mo ng gamot. Joe mo. Ikaw na hayop. Bago ka pa man mamatay, ang sanhi ng kamatayan ni Zhou Ting 5 taon na ang nakalipas, at ang resibo ng kaso noong 7 taon na ang nakalipas, ay mahigpit mong pinagdikit. Ginagamit mo ang buhay mo, para bigyan si Opisyal Zhao ng matibay na batayan para mabunyag ako. Naghihinala na si Opisyal Zhao sa motibo ko. Opisyal Zhao. Ang chip na sinasabi ni Joe mo, ibinigay ba niya sa iyo? Hindi niya ibinigay sa amin, pero sa sulat, sinasabi na ang chip na nagtatago ng resibo ng ospital ay itinago niya sa isang lugar na walang makakahanap, isang lugar na walang makakahula. MS. May oras pa tayo. Patay na ang lahat ng tauhan. Naikaso na rin ang kaso ni Duchen. Bakit ka biglang tumawag sa akin ngayon? Tumawag sa akin. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako, alam mo naman iyan. Ang mahalaga ay, si Joe mo, ang maliit na encrypted chip na nilunok niya bago siya mamatay. Nasa kamay ko na ngayon. Akala ni Joe mo na naisama niya ang sikreto sa kabaong. Nakalimutan niyang may nagbabantay. Ang forensic assistant na naghatid sa kanyang bangkay mula sa detention center, ay matagal ko nang kakilala. Huwag mo akong pagbubulahin dito. Ang natitirang bakas ni Joe mo, ay matagal nang nilinis ng technical section ng pulisya, ng lubusan. Paano ka pa magkakaroon ng mga piraso ng ebidensya? Haha, boss Sa tingin mo, kung nakuha na ng pulisya ang orihinal na kopya, ngayong hapon, bakit pa gagamitin ni Opisyal Zhao ang lumang kaso para subukin ka? Ngayon, basta pindutin ko lang ang send. 7 taon na ang nakalipas, para maaga mo ang pera ng relokasyon ng pamilyang Zhou. Ikaw mismo ang uminom ng gamot para magpalaglag. Ipinataw mo ang matibay na ebidensya kina Lu Chen at Zhou mo. Diretso itong lalabas sa inbox ng Criminal Police Team. Sige, magsalita ka. Anong gusto mo? Huwag mo akong paikat-ikutin dito. Diretsuhin mo ang pera sa lumang bahay ng pamilyang Zhou. Ang 5 milyong idineposito sa underground banking, at ang cash deposit slip para sa kompensasyon sa relokasyon. Bago maghating gabi ngayon, kalahati ang kukunin ko. Kung hindi mo ibibigay ang lumang teleponong nakatago roon na ginamit mo sa iyong kahalili, sa pagpapadala ng mga utos sa MMs, ay magiging tabla ng kabaong mo. Tandaan mo ang teleponong iyon. Nakalak na ngayon sa bahay mo, sa lumang camera bag sa bodega. Noong Miyerkules ng nakaraang linggo, bago lumabas si Joe mo, sa bodega na ito, ay 3 minuto siyang nanatili. Ang anonymous na blackmailer na tumawag, ay nagsabi na ang teleponong ginamit sa pagpapadala ng mga utos sa MMs ay nasa rito. Hindi iyon tama. Sa lugar na ito, kami lang ni Joe mo. Nang magsagawa ng paghahalughog ang pulis, 3 ulit na nila itong inikat at hinalughog. Paano naman? May cellphone na biglang lumitaw. Na may pulbos na panlaban sa statep. Hindi ba para lang iyan sa tech unit? Ang anonymous na extortionist na iyon, hindi talaga makakapasok sa bahay ko. Ang cellphone na ito ay sadyang naiwan dito, hindi ko alam kung paano. Ang galing ng imbento mo.
Gusto mo akong gamitan ng hacker na hindi naman umiiral, sa pamamagitan ng peking internet call na may voice changer, na kunwari ay pangingikil sa akin ng 2.5 milyon, para lang guluhin ang isip ko. Para kanina tanghali, sa gitna ng kaguluhan, ako mismo ang maglabas mula sa safe at maglipat sa underground banking. Ngunit dahil sa deposit slip na nakalink sa personal kong numero sa cellphone, natapos ang paglipat ng pondo. Kung susubukan mo pa akong bitagin, Opisyal Jow, sa lakas ng ulan na ito, naka-civilian clothes po kayo, tapos may dalang signal jammer pa at basta nalang pumasok sa bahay ko. Parang hindi iyan ayon sa proseso ng investigasyon ng Bureau, di ba? Sa pagharap ni MS. Zai sa isang sospek na, ganyang kahusay magtago ng krimen. Ang ordinaryong proseso, ay magpapagalaw lang sa mga personal mong account, sa loob ng 5 minuto, at huhututin ang lahat ng lihim na pondo ng underground banking, hanggang ubos na ubos. Kaya mawawala rin sa amin ang lahat ng ebidensya, bilang sospek. Nagpakamatay si Jomo sa loob, naaresto na rin si Lu Chen at sumuko sa presinto. Sa bawat kaso, bakal ang bigat ng ebidensya, lahat sila umamin. Ngayon, isang hakbang na lang po kayo. Kayo, ang lumang cellphone na palihim mong itinago kahapon sa storage room ko, para lang idiin ako. Mukhang masyado kang nagmadali sa labas, ano? Totoo, ako ang naglagay ng cellphone kaninang hapon, pangingikil. Ang tawag ay pinagawa ko rin sa tech unit gamit ang voice changer, para magmukhang iba. Pero, yes Shen, kung wala ka talagang itinatago sa isip mo, ngayong alas 11:30 ng tanghali, ang personal mong account, bakit pa ulit-ulit kang nagsisend sa backend ng underground banking, ng mga request para baguhin ang password ng deposit slip? Dahil bago mamatay si Jomo, itinakda niya ang linked account hanggang ngayon. Iyon ang huling habilin niyang programa. Opisyal Jow, sa ganitong paraan po ninyo ako inaakit na galawin ang account. Sa batas, tawag dyan ay entrapment. Hindi pwedeng gawing ebidensya sa korte. Sa puntong iyan, sa tingin ko po ay malinaw na sa inyo. Tama, kulang talaga ang ebidensya para sa entrapment, pero 30 minuto ang nakalipas, ang tech unit, sa natitirang laman sa tiyan ni Jomo. Nakakuha sila ng isang microchip na hindi pa lubusang natutunaw ng asido sa tiyan, na microchip. Totoo, nag-recruit si MS. Ren ng isang sugarol na si Kim sa pera. Pero bago siya mamatay, may isang bagay siyang nagawa ng tama. Bago siya nawala, nag-away kayong dalawa sa bahay. At hindi sinasadyang nakita niya sa lumang kamera mo ang orihinal na medical record. Para mapanatili ang dokumentong panligtas buhay na iyon. Bago siya puwersahang lumabas, nilunok niya ng pilit ang chip at pinababa sa tiyan. Opisyal Jow, sinabi ko na po, ang medical record na iyon ay kina Jomo at Lu Chen, para maaga ang lumang bahay, na pinik sa ilegal na paraan. Hindi talaga yun peke. Ang chip na ito ay nasa tiyan ni Jomo, ng buong 7 araw, bago muling makita ang liwanag ng araw, ang waterproof coating sa ibabaw, at ang sarili mong personal na selyong matigas. Ay pinagtibay ng forensic at legal na pagsusuri, na kumpirma na ito ay noong 7 taon na ang nakalipas sa sentral na ospital, na inilabas na medical report, pumila. 7 taon na ang nakalipas. Ito ang sertipiko ng deposito ng kabayaran na gusto mong angkinin para sa lumang tahanan ng pamilyang Ye. Ang pampalaglag na ikaw mismo ang lumunok, at pagkatapos ay isinisi kina Lu Chen at Jomo Liang. Para pahirapan ng husto ang 2 taong iyon, ginamit mo ako bilang gamit sa paglilinis ng pera sa loob ng 7 taon. Jomo, baliw ka talaga. Nilunok mo pa talaga ang chip, at itinago mo ito ng buong 7 araw. Hindi nakapagtataka na noong una, ang forensic doctor, ang akala lang ay bigla kang inatake sa puso. Ginamit mo ang sarili mong laman loob, para tulungan si Opisyal Jow na itago ang huling matibay na ebidensya. Opisyal Jow, kahit na totoo pa ang record ng kaso noong 7 taon na ang nakalipas, ano naman ngayon? Pinakamalaki na nitong mapapatunayan ay panlilinlang ko sa kasal. Hindi nito kayang patunayan na may kinalaman ako sa pagkalaso ni Jomo at sa kaso ng pagtalon ni Joe Ting mula sa gusali.
Totoo, wala talaga siyang magawang direktang idiin ako. Pero ang daan, pagkatapos niyang makita ang report na ito kalahating oras ang nakalipas, wasak na ang pag-iisip niya. At sa salaysay niya, inamin niya rin ang lahat. Sa loob ng 3 taon na nagdaan, ikaw ang gumamit sa lihim na butas sa pagitan niya at ni Jomo. Sa likod ng mga eksena, para pilitin si Jomo na wasakin ang sarili niya, pati ang lahat ng detalye noon. Yeshen, ikaw na mamamatay tao na demonyo. Noong 7 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng bahay ko, nagpanggap kang naghintay sa akin. Kaya nagkapuotan tayo sa loob ng 7 taon. Sa huli, ikaw mismo ang pumiling isama ang anak mo. Para lang doon sa pondo ng relokasyon, hindi mo pinatawad kahit ang sarili mong dugo at laman. Ikaw ang tunay na dapat mapunta sa impyerno. Duchen, tinulungan mo si Jomo na magpanggap sa underground banking. Nang itinulak mo siyang magpakamatay dahil sa sariling kapatid na babae niya, hindi mo ba naisip ang ganting naghihintay sa iyo ngayon? Noong itinulak mo siya, kinabahan ba ang kamay mo? Ang ganting kapalit ko. Inaamin ko, ang galing mo. Noon, ginamit mo ang palusot na ninakaw ni Jomo ang pondo para pilitin siyang pumunta sa abandonadong pabrika. Doon niya ibinigay ang mga deposito ng underground bank. Dahil ba sa kinaiinisan mo siya? Dahil alam niya ng sobra. Ang mabagal na lason na inilagay mo sa gamot niya sa sipon. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Siya si Opisyal Zhao. Opisyal Zhao. Talagang tuluyan ng gumuho ang isip ni Luchen, para lang hatakin ako pababa, kahit anong kasinungalingan ay ginagawa niyang ebidensya. Noong Miyerkules ng gabi noong nakaraang linggo, hindi ako lumabas ng sala buong magdamag. Paano ko siya malalason? Totoo, hindi ka naman lumabas, pero sa mga gamit pang tsaa sa kusina ninyo. Nakakita sila ng balot ng kapsulang mabagal maglabas ng gamot pag pumasok sa katawan ang ganitong kapsula. Dahan-dahan itong pinapakawalan ng init ng katawan at asido sa sikmura, sa pira-pirasong paraan. Walang lason ng tsa ang ininom ni Jomo, pero ang gamot niya sa sipon ang may lason. Ang kapsulang ito ay nabuhay sa katawan niya ng buong 8 araw. Hanggang sa madala siya sa detention center, ang labis niyang galit. Ang nagpasiklab sa tibok ng puso niya, na naging sanhi ng pagkalito ng dosis. Dutch. Ni Yeshen. Ito ay tungkol sa ikinakasong serial murder na tumagal ng 14 na araw, ang ika-9 na panayam sa investigasyon, at ito na rin ang huli. Ngayon, sarado na ng tuluyan ang lahat ng pisikal na kadena ng ebidensya, ganap na itong nagsara. Ang pekeng pagkalaglag 7 taon na ang nakalipas. Ang pekeng deposito para sa demolisyon ng pamilyang Ye 3 taon na ang nakalipas. Ang sabay-sabay na paglabas ng dahan-daang lason sa piitan. At kagabi rin, ginamit mo ang bagong cellphone para umupa ng kapalit at magpadala ng MMs para matukoy ang lokasyon. May iba ka pa bang gustong sabihin? Opisyal Zhao, napakalaki ng ikot na ginawa mo. At umabot ka pa sa puntong lumabag sa patakaran. Gumamit ka pa ng voice changer para magpanggap na iba. Hindi ba para lang mapilit mo akong aminin mismo? Ako pala ang naglaro kina Jomo at Luchen. Sa loob ng 7 buong taon. Ang gusto ko ay isang patunay, at isa mong paliwanag, para sa namatay sa piitan na si Jomo. At para sa makatuwirang paliwanag tungkol kay Joting 5 taon na ang nakalipas. Kahit pa pinatay ng nanay niya, hindi ikaw ang dapat magpasya. Iabot mo na, Opisyal Zhao. Ang utang na mataas ang interes na iniwan ni Joting 5 taon na ang nakalipas. Ang taong pumirma sa likod ng lahat ay hindi si Luchen. Si Jomo. Ginamit ni Jomo ang buhay ng sarili niyang kapatid na babae para mapilit akong isuko ang depositong panglipat ng lumang bahay. Tapos isinama pa niya ako. At ginawa akong pantekip sa pangungutang sa mataas na interes. Kung hindi ko siya nilason, ang mamamatay noong nakaraang Miyerkules sa air raid shelter, ang taong masusunog, ay ako, si Yeshen. Kaya inamin mo na ngayon na ikaw ang pumatay kay Jomo. At umupa ka pa ng kapalit. Inaamin ko.
Ang password ng 5 milyong cash deposit para sa relokasyon. Nasa akin mismo, sa medical code ng peklat sa singsing na daliri ng kanang kamay ko, Opisyal Zhao. Sa loob nitong 14 na araw na interogasyon, ikaw ang nanalo. Zhou mo. Pasensya na, kaming tatlo. Sa apartment na tinawag na kasakiman, ay 7 taon nang nakakulong. Ngayon, nakasara na ang pinto. Sila ang namatay sa labas, at ako ang naiwang nakakulong dito. Yeshen, dahil voluntaryo kang sumuko, at dahil sa ipinakitang paghina ng alaala mo, ang mungkahing parusa ng prosekusyon ay habang buhay na pagkabilanggo. Habang buhay na pagkabilanggo. Salamat, Opisyal Zhao. Hindi pa rin malinaw sa akin kung ano ba talaga ang pakay mo. Humanap ng kapanatagan. Opisyal Zhao, hinding-hindi mo iyon maiintindihan. Sa loob ng 2 taon, araw-araw akong humihiga sa tabi niya, at palaging nagbabantay sa pagtataksil at laso ng katabi ko sa kama. Ano bang lasa ng ganitong pakiramdam? Sa loob ng bahay na ito, kahit na nawala sa akin ang kalayaan, hindi na ako araw-araw magkakaroon ng bangungot. Para sa akin, iyon na ang pinakamainam na pagbayad sala. Tuluyan ng hamupa ang alikabok. Ang kasong biglang naantala 5 taon na ang nakalipas, at ang kaso ng pagkakunan 7 taon na ang nakalipas, at ang mga alitan sa piitan ay tapos na rin. Bawat isa, nagbayad ng kapalit sa sarili niyang kasakiman, Opisyal Zhao. Akala mo ba talaga nanalo ka sa paglilitis na ito? Hindi mo kailanman malalaman. Ang maliit na chip na nilunok ni Zhou mo bago siya namatay, ay ako mismo noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Ang personal kong ipinainom sa kanya na kapsula ng gamot sa sipon. Sinasadya kong makita niya ang katotohanan. Sinasadya ko ring lunukin niya ang chip. Dahil tanging sa pagpapagamit ko sa kanya ng sarili niyang kamatayan, mayaakyat niya ang chip sa loob ng piitan. Doon ka lang maniniwala, na walang pagdududa kang hahanapin ang underground bank ni Luchen. Ginamit ko ang 7 buong taon ng pagtitiis. Para isa-isang maalis silang lahat. Sa 14 na araw na paglilitis na ito, walang panalo. Puro sanhi at bunga lang. At nakuha ko ang sandata na gusto ko.